Nako, Cayetano, may natuklasan. Binenta pala nito ni Pinky itong Senado sa mga kakolig niya, no? Sama ng ugali, no? Dati siyang PNP chief, no? Nagawa niya to. Di ba, PMA pa siya? Nagawa niya to para lang dun sa among kinakatakutan niya. No, ewan ko ba bakit si Pinky, kung ano ba nangyari, ano nakain nito, ano pinalamon sa kanya ni Bonget, kung bakit talagang takot-takot siya ngayon. Nawala yung dating Pinky, walang 1% na tira sa kanya kundi pangalan lang niya Pinky na no, talagang takot-takot siya. Siya pala ang nagbenta. Alata naman, totoo naman, di ba? Siya ang pasimuno dyan sa Senado. Yan sila ni Juan Bull. Yan si Juan Bull, puro patawa lang, comedy lang yan. Si Pinky talagang head dyan, no? Na kung ano mga iniimbentong mga issue para lang palitawin at nakikipagkuntsaba pala sa ombudsman. Nakikipagkuntsaba sa Malacanang, di ba? Pero ito, painggan muna natin itong mag-react muna tayo dito kay Bonget. Dito sa pinagsasabi niya dito sa Luneta dahil niya sa araw ng ano ba to, kalayaan ba to? Iba yung sinasabi niya sa kinikilos niya eh. Iba yung sinasabi, pasensya na po kayo Mr. Pangulo pupunahin ko lang okay naman kayo eh. Natrabaho naman kayo eh. Pero alam niyo, hindi namin maramdaman, iba yung sinasabi niyo sa ginagawa niyo. Iba yung sinasabi nyo sa nangyayari po sa panahon ngayon. Pakinggan po natin siya. At hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan. Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Alin yun? Alin yun? Alin yun? Puro ganyan lang, puro salita matamis lang. Alin yun? Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin. Alin kasaysayan nagturo sa atin? Na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarilinan. Pagkakaisa. Sasabi ko sa inyo mga babayan. Sa pagkakaisa lang. Tama naman sinabi niya. Pero ginagawa ba niya? Hindi. Ang setup pagkakaisa, sir, kumikilos, pinagkakaisa. Kahit nun, yung magkaaway, sir, sabi niya sa kanta ni Francis M., di ba? Ang magkaaway, ipagbati. Di ba? Siya hindi. Di ba? Ewan ko, ba't niya sinasabi yan? Alam, sir, kung kaisaan ang gusto mo, sir, sir, pinangungunahan mo, tama man o mali, binabatikos ka man o hindi, pinapratahan ka man hindi, iyan ay gumagawa ka ng paraan para magkaisa sa bayan ng Pilipino. Kaso wala ho kayong ginagawa Na ang tunay na mga pinuno ay yung nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Inaalagaan kalayaan? Ba't may mga barricade doon? Di ba? Alam mo, sir, hindi hindi applicable, siya sabi niyo, sir, Para ba napaplastikan kami sa iyo, Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa. Sir, mapapaunlad ang bansa, sir. Alam mo paano, sir? Hindi naman sa pamumuno ng presidente, sir, sa pamumuno ng kung sino man, sir, yun lang, yung mga away lang ng mga nakaguluhan dyan at walang, halimbawa, dyan sa Senado, binabasbasa mo kahit mali yung Quorum 12, di ba? Hindi mo binabasbasa pero pinapanigan mo. Wala nga kasi sabi binabasbasan niya na pabor kayo, pero pabor kayo, naging Senate President, si Wing Gatchalian. Hindi mo alam, sir, dahil doon nagkakagulo ang Senado, sir. Nagkakagulo ang sambayan ng Pilipino. At doon naisip namin, hindi kasi, ayaw kasi sa investigasyon ng flood control. Doon nagkakawatak-watak ang Pilipino, sir. At mapalawig ang ating kasaranilan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change. Pilipino ka, yung spokesperson mo, kung ano pinagsasabi. Di ba, yung spokesperson niya, kung ano pinagsasabi, kung gusto mo ng kalayaan, ayaw mo ng away, papalitan mo yun. Na mas disente. Di ba? Ba't di mo pinapalitan? Biruin mo, disente ba magsalita yun? Di ba? Kung walang ibang ginawa, kundi atakin si Sara. Ganito lang yan Sabi dati, inaatake ni Sara siya. Inaatake siya ng tao, ng mga politiko. Ba't gaganti siya ng atake? Di ba? Hindi naman to gera talaga ng digma na atake ng missile gaganti ka Kayo pasahod yung bata mo, simpleng bagay na lang, hindi mo kaya palitan. Hindi mo kaya sibakin yun. Di ba? Yung spokesperson niya. Yun isa sa mga nagpapawatak-watak sa Pilipinas Nagkapaaway-away Yung salita niya, lagi mainit Palingkera nga, di ba? Ngunit, sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala
Alin? at pag-asa Alin? sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Papalakpakan. Sa maraming pagkakataon, Yan ang ugali ng mga Pilipino, papalakpakan. Di ba? Ako, hindi ko papalakpakan yung ganyan. Bakit? Gas-gas na yung mga ganyan linya eh. So, ang walang ibang magaling, kundi kayo. Di ba? Kayo ang boss. Kayo ang pinakamagaling. Kayo ang ano namin. Hanggang sa tala, pero hindi mo maramdaman. o na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa. Magmalasakit sa kapwa. Yung lahi nga, yung kapwa, kasama yung lahi. Yung dahig na dinala, dadalhin doon yung mga tao na sila Pangulong Duterte, si Bato, pumayag kayo. Yeah? Yung ba may pagmamalasakit sa kapwa? Na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa. Pagkakaisa, alin dun? Alam mo, sir, alam mo kasi, sir, okay naman siya eh. Kasi yung mga sinasabi niya, wala eh, hindi ko maramdaman, di maramdaman eh. Sa opinion ko to, sir, hindi ko maramdaman talaga. Tulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Panawagan? Talaga? Yung investigasyon, sir, nanawagan ka ba? 9 months, hindi nag-imbestiga si Pinky. Doon pala, pag na-imbestiga mo, magkakaisa Pilipino, sir eh. Mahuhuli mastermind eh. Di ba kayo nagsabi na wag dalhin sa dahig, wag hindi kayo makipag-ugnayan sa dahig, pero pumayag ka dalhin si Duterte doon. Hindi ka nga pumayag, pero hindi mo pinigilan. Di ba? Tapos sabi mo, itong investigasyon, huhulihin. Lahat na nag-iimbestiga, pinarurusahan, di mo lamang sinasaway. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin, at ipaglaban ang Pilipinas. Hindi kami napapagod piliin siya ng Pilipinas, napapagod kami doon sa inyo, sa mga politiko. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa Sir, nasa katotohanan ka naman eh, una-una presidente ka. Okay ka naman talaga, sir eh. Walang problema eh. Ang sa amin lang, sir, sa amin lang, hindi mo ginagawa yung sinasabi mo. Hindi namin maramdaman. Ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa. Hindi ako niniwala. Ano talaga, matandang politiko, no? Huwag kayong boboto sa susunod na matandang politiko. Hindi yung matanda sa edad, yung magulang sa politiko, yung magsasalita lang magaling. Mga tawag ito, trapo eh. Tawag sa mga ganung salita, trapo eh. Hindi ko sabi kong trapo Yung mga salitang alam yung mga, pag mayor, pangako ko sa inyo, pag ako nanalo, ganito, kayo ang bida namin dito sa lungsod na to. Kundi dahil sa inyo, wala ako. Mga ganon, gas-gas na linya, pantrapo. Alam mo yun? Na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarilan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Tinubos ng dugo ng nauna sa atin. Ginaya pa si Kristo. Pinagaya mo pa kay Kristo yung mga tao, tinubos ng dugo. Tinubos pa ng dugo bakit mo dinala bakit pumayag ka na si Duterte dalhin sa dahig? 'Di ba? Kalayaan 'yun ng Pilipinong lahi 'Di ba? Kaya ang kalayaan, taga tayo nakalumaya na hanggang ngayon, sakop tayo ng ICC, na Netherlands Sipin mo yon. Di ba? Wag naman, sir. Wag ganyan, sir. Bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas? Anong bagong Pilipinas, sir? Maraming salamat. Hindi yan nag-iimbestiga yung mga senador. Bagong Pilipinas? Quorum 12? Hindi maintindihan? Gusto nila sila Senado, sila ang Senate President, si Win. Bagong Pilipinas ba yun? Tama na yan. Dito tayo kay Celis. Wala tayong maano dyan. Po itong video na i-post. Dito natin sa idol natin kay Eric Celis. Ito po ay talagang mga legit na information to.
I think that was two days ago. Kaya ang kaso nito puro sedition eh. Oh, hindi nila makakasuhan ng cyber. Bakit? Kasi totoo sinasabi niya eh. Na binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Binabanggit niya na ang pasimuno ng maniobra sa loob ng Senado para mawasak o mapahina ang dating majority block ng 13 na mga senador na pinamumunuan po sa side ni Senator Alan Peter Cayetano, itinuro niya si Senator Ping Oh, Lacson. yan naman talaga. Yan naman talaga. Ikaw ba naniniwala ka si Pinky Lac? Hindi. Sino ba kaalyansa niya? Si Bongit. Di ba? Sino nag-utos sa kanya? Tapos sabihin siya, wala daw ginagawang masama, hindi daw gumaganti si Bongit. Ayan, hindi gumaganti, pero sa pamagitan ni Pinky, ito kumikilo sila. Ewan ko kung ano pinalamon sa kanya. Among-amo siya, tutang-tuta ang dating eh. Di ba? Hindi mo maramdam. May naramdaman ba kay Pinky na may malasakit sa Pilipinas si Pinky? May naramdaman kayo? Wala kayong maramdaman malasakit eh. Mabuti pa yung mga, ito hindi ko pinipuri yung pinklawan mabuti pa ibang pinklawan eh. May malasakit konti eh. Iba lang hindi lahat Hindi dyan sa Senado, wala sa Senado. Diba? Totoo lang, makaramdaman mo, hindi ko pwedeng lahatin kasi totoo naman talaga, may nagmamalasakit talaga. Dyan sa HOR. Diba? Ngayon, dito, wala kang maramdaman kay Pinky. May naramdaman ka ba kay Pinky, may malasakit sa Pilipinas? Wala. Umiikot ang buhay niya dyan sa kwento-kwento sa Senado. Keso may kudeta, keso may ganito, may gulo, may banta sa Senate, kesa sa 18 Maris, ayaw ipatawag, parliamentary courtesy. Yan, dyan umiikot ang buhay ni Pinky. Wala kayong maramdaman dyan. May naramdaman ba kayo pagmamalasakit sa Pilipino niya? Wala. Biruin mo, bumaba siya sa blue, natandaan nyo, bumaba siya sa blue ribbon nakaraan. 2005 yata yun, o bago mag-January, noong 2006, bumaba siya sa blue ribbon, di ba? Umalis siya. Tapos pinilit daw siya ng kasama niya, sabi niyo, hindi sana ako babalik, kaso pinilit ako ng mga kasamahan ko eh. Biruin mo, buwabatay siya sa mga kasama niya, pero sa taong bayan, hindi siya buwabatay. Hindi nakapagtaka, kaya hindi siya nag-iimbestiga. Kasi binabaliwala niya taong bayan. Yan! Kaya wala kayong maramdaman sa taong yan. Yan sa Pinky na yan. Kaya sila one bull. Wala kayong maramdaman malasakit. Meron naramdaman kayo malasakit sa dalawang yan? At sa ibang senador, may naramdaman kayo, wala kayong maramdaman malasakit dyan. Kaya pinagkakangulo niya pa yung mga kasama niya. Dati ayaw niya pa si Bato, sabi niya magtago ka lang. Kasi sabi niya, ako rin naman nagtago ako kaya ayoko Yung kalauna, gusto mo na ipahuli? Bakit? Sa partial report, mula nang pinasa mo sa partial report, sa ombudsman yung partial report, hinuli si Jinggoy. Hudas yan tao na yan Yan yung Hudas. Yan si Pinky. Yeah? Na nakipagkontsabahan sa Malacanang at sa ombudsman. At sinasabi dito na ang mga records ng di umano ng mga testigo sa dating hawak na Senate Committee on Blue Ribbon na pinamumunuan pa ni Senador Ping Lacson ay ginamit ito para magbuo ng mga pananakot na uri ng kaso kagaya ng ginawa kay Senator Jinggoy Estrada, ginawang pang-blackmail kay Chis Escudero at ang ganun din po kay Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar. Ito po yung mga tinarget para makuhanan po ng pagkakataon na gamitin ang pang-blackmail sa kaso. Mahina, gawa-gawang kaso, kulang sa ebidensya, subalit dahil po ombudsman ang nananakot, na pwede itong iakyat sa pagkakaroon ng kaso sa Sandigan Bayan, edi matatakot ka kung hindi malakas ang loob mo, kagaya ni Senator Jinggoy Estrada. Si Chis Escudero, mahina ang loob at taksil sa paninindigan, naghudas sa kaniyang mga kasamahan. Alam na, di ba sabi ko sa inyo, alam na ni Senator Cayetano at ni Marcoleta ang gagawin nila. Alam nila may hudas talaga. May hudas talaga. Kaya ngayon, di ba naayos Yung sa Supreme Court po, ang binasura po, yung petisyon ng teacher. Hindi binasura yung mismong Quorum 12. Kaya wala pa kasiguraduhan yung Quorum 12. Kaya ang lakas pa ng loob nila, biruin mo, sa araw ng kalayaan ngayon, kalayaan ba ngayon, kagiti, ano ba ngayong araw ngayon? Diba? Sa Luneta, tinawag ni Bongit na ando doon si Wing Gatchalian, tinawag niyang Senate President. Tapos sabihin niyo, walang basbas na Malacanang. Bumabor niya ang Malacanang sa kanya. Di ho ba?
sa 13 original majority block bago po itong sabotahe na nangyari ng 12 Judas. So, very sharp ang tinuran ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Ping Lacson. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano that it was Ping Lacson who orchestrated and made the initiation of conspiracy, pakikipagsabwatan, at ito, hindi niya sinabi ni Senator Alan Peter, alangan naman po makipagsabwatan si Ping Lacson sa mga security guards at barangay tanod. Hindi, walang epekto yun. Kanino siya nakipagsabwatan? Kay Marcos Jr., sa asawa ni Marcos Jr., na si Lisa Araneta, at mismo kina Boying Rimulyo. Guri mo, napakasama na ugali mo. Naipagsabuatan ka sa mga yan. Ang totoong Senador Hoc, hanggang kaibigan lang. Pwede mo maging kaibigan si Seto Marcoleta, kaibigan mo si Boying, kaibigan mo si Bonget, kaibigan mo si Lisa, kaibigan mo kung sino mga media dyan. Okay, hanggang ganun pakisama lang. Pero yung iba yung pakikisabuatan mo, yung ibig sabihin, may gusto yung isang tao na sinabuatan mo, ginamit mo yung kapangyarihan mo bilang senador dyan sa Senado, para lang gusto lang pagbigyan yung, ikaw kasi matanda ka na eh. Pinky, matanda ka na eh. Ang natupad mo na lahat ng pangarap mo eh. Totoo yan. Natupad na Pinky lahat ng pangarap niya eh. May pera siya, di ba? Yaman sa bangko niyan, daming pera. More than 200 million yata. Kasi daw meron daw siyang investment na lumobo bigla pera niya. Di mo saan nanggaling yung pera eh. Nagnegosyo daw siya. Di ba natandaan nyo yung pera ni Pinky sa bangko? Lumobo. Nag-200 plus million yata yon. Kumpara sa, isabihin lumobo ng 200 million, negosyante, ano katagumpay na negosyante? Wala ka namang ginagawa dyan eh. Nakaupo ka sa bahay mo, naging ganyang kayaman ka. Di ba? Isabihin, tagumpay ka na sa buhay mo. Dapat nagtatagumpay ka, dapat nagpapakumbaba ka na. Hindi ka gumagawa ng ganyang eksena. Wala siyang pakilaw kasi matanda na siya eh. Alam niya eh. Ang matanda kasi sa mundo, pag ikaw, edad ka na, ilang taon na ba si Pinky? Nasa 76 na, 78? 77 yata. Mga ganyan po, hindi nang tatagal sa buhay, hindi nang tatagal sa mundo po yan. Kasi mataas na sa atin, mga 100 ng buhay eh. Eh, pag 100 niya, ulyanin ka na eh. Pag mga 85 ka na nga lang, medyo pumapalya-palya ka na eh. Diba? Kaya mga ganyan katanda, hindi na tumatagal ng mga 30 years yan. Kailangan, dapat gumawa ka ng kabutihan sa mundong ito. Tatatak sa buhay mo, hindi. Nagpaaliping ka eh. Nagpaaliping ka doon sa pansamantalang posisyon lang na 6 na taon na presidente. Biruin mo, kaya natatawa ko eh. Huwag kayo magpapaalipin sa isang presidente na sa posisyon niya. Ito, iba naman si Bongo. Si Bongo kasi hindi pa presidente si Pangulong Duterte, kaibigan niya na si Duterte. Kaya, ang boss niya si Duterte, hindi lang bilang pagpresidente, bilang kaibigan niya matagal na. Pero ito, sana man lang magpaano ka, huwag sa posisyon. Di ba, Pinky? Ang tintindi. Di ba? Pinabayaan yung sambayan ng Pilipino, wala siyang pakialam. Inisip na siguro, matanda na naman ako, wala na naman ako eh. Bahala mo na sila, wala na akong gagamit eh. Hindi na ako tatakbo sa susunod na eleksyon, natar na ako. Di ba? Kaya wala na siyang pakialam. Makikita mo yung mga yung mga politiko ngayon na hindi tatakbo. Makikita mo yung ibang politiko ngayon na hindi tatakbo sa susunod na eleksyon, napakawalang yan eh. Oh, yan, lumalabas totoong kulay niyan. Dapat man, bago ka mag-retire, o last term mo na ngayon, magpakabait ka na, magpakabuti ka na. First time na naman sana in the history, walang kumontrol sa'yo. Dapat ang kumukontrol sa'yo, taong bayan. Ay hindi eh. Harap-harapan, kinokontrol ka ng mataas sa'yo eh. Tuta, nagpapakatuta siya eh. Di ba? Siya ang dahilan yan eh. Biruin mo, nagpalabas siya na kay Marcoleta ng issue na may Cabral na allocable. Pinaniwalaan naman napakarami ng tao sumusuporta kay Pinky. Samantalang yung naglabas yung Cabral Files na maraming binanggit na kung sino-sino binigyan ng mga insertion. Wala lamang, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Marcoleta ang binanggit lang. Antindi, di ba? Yan sabihin ko sa inyo, nagpapakatuta siya. Di ba? Wala siya ibang binabanggit eh. Kung si Marcoleta lang ba may insertion? At ang insertion hindi masama. Kung yan ay may resibo naman, saan mo ginastos? Eh yung ibang congressman, meron ba niyan? Meron. Pero saan ba nila ginastos? Doon, sasabihin niya sa flood control. Eh wala nga, ghost nga eh, ghost. Wala nga eh. Nakikita naman, di ba? O ganyan tayo niloloko, pinapaikot ng mga to, mga kaibigan. Ganyan tayo pinapaikot ng mga to. Palilitawin nila
na lahat sila walang kasalanan. Si Marcoleta lang may kasalanan, sila Jinggoy lang, si Chis lang may kasalanan. Ano yan? Lahat sila, congressman, walang kasalanan? Ba? Kasi dahil niya kay Pinky, nililinis ni Pinky niya sa Senado eh. Di ba? Yan ang pulot dulo na yan. Tamo lumakas ang loob ni Erwin. Ginamit niya, siguro na isang araw, si Erwin nasa bahay, kumakain ng tuyo na naman doon, publicity na naman siya, inisip na siguro, gamitin ko kaya yung pagiging matapang kulit, yung pagiging radio announcer ko noon. Siguro ginamit niya, kukwelyo yan si Marcoleta, ginamit niya. Di ho ba? Para kala niya siguro, panlansi, panlinlang. Di ba? Yeah. Ano po ang mga nilalaman ng pakikipagsabwata na ito o pagtataksil ni Ping Lacson? Una, mag-case build up laban sa 4 na mga senador, no? Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Mark Villar. Tinarget po sila dahil na-mention sila doon sa mga di umano nakatanggap o nasasangkot sa mga maanomalya na mga proyekto including sa flood control projects at mga insertions sa budget. No? Ito yung binabanggit ni dating Yusek Bernardo na naging bata-bata nila Marcos at nila Bunuan at nila Romualdez sa pagpapalaganap ng sindikato sa tinatawag na flood control scandal na ito. So, ginamit itong mga salaysay ni Bernardo without any further corroborating. Biri mo si Pinky, ito isingit ko lang ha. Totoo talaga na may sindikato sa flood control scam. Lalo kasama iba dyan HOR at ibang senado. Tapos ayaw mo mag-imbestiga? Di ikaw si Pinky, ikaw ang isa sa pinakaulo na ayaw mo mag-imbestiga, di para kasindikato na rin. Di ba? Na mga ebidensya o patotoo at pinatulan ito nila Risa at nila Boying Rimulya at nila Bongbong Marcos para magkaroon ng leverage of so-called case build-up to harass, intimidate, and blackmail itong mga senador na ito. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, na video, itinuturo niya na ang pasimuno si Ping Lacson. Biri mo, ikaw pasimuno talaga, Jack. Siya naman talaga pasimuno dyan eh. O sino pa? Pinklawan, di gagawin yan. Ako kahit paano, bilib ako sa Pinklawan, di gagawin yan. Ang gusto ng Pinklawan, makasarili. Manalo sila sa eleksyon sa 2028. Yun lang gusto nila. Wala silang pakialam sa Pilipino. Manalo lang sila. Pero di gagawin yung ganyang bagay. Makikiangkas lang yan. Kung saan sila makikinabang. O eto, ano pa pinakano niya? Sino ba pinakautos niyan? Sige nga. Sino ba finished product niyang pasimuno sa gulod ng kuwara sa Senado? Pangalawa, ang purpose ng case build-up, kahit mahina ang mga kaso at gawa-gawa ang karamihan sa kwento doon upang sirain ang mga senador para nang sa ganon ay hindi mapuruhan ang House of Representatives na siyang pinakasindikato na pugad nila Marcos at Romualdez doon sa pagpapatupad ng di umano ay 1.9 trillion pesos na ang kabuang infrastructure project sa flood control na naging kinulimbat at kinurakot, idinamay ang mga senador para halo-halo at hindi mapupuruhan ang mga sindikato nila sa House of Representatives. Na siyang naunang lumabas sa mga salaysay noon nila Sara Diskaya, Curly Diskaya, at ng iba pang mga naging testigo bago pa lumantad itong 18 former soldiers na ito na naka-security detail kay Ginoong Saldico, tinumbok niya po ang mga operations ng sindikato sa loob ng House of Representatives. Huwag po kayo mag-alala. Lahat tayo, huwag kayo mag-alala. Dahil po, itong pangalawang hearing, di ba, wala kang hearing. Dahil niya sa akala nila may hearing, gumawa, gimmick sila na gulo daw sa Senado, may banta daw. Hindi, planado ni Senator Marcoleta. Huwag kayo mag-alala. Sa pangalawang hearing ni Senator Rodante Marcoleta, totoong blue ribbon na, may ilalabas malamang yung pasabog si Senator Marcoleta. Tatapusin niya na ang sindikatong ito. Manangyayaring ito. Malapit na, kaya nga nagkakaganyan na yung mga yan eh. Kaya naman, hindi nakakapagtaka mahuhuli na ang sindikato ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit itinuro si Ping Lacson? Purposely, he was there sa Senate Blue Ribbon Committee for the purpose of cover-up, for the purpose of manipulation
and for the purpose of exonerating Marcos and Romualdez. At para magkaroon ng labo-labo na uri ng komitiba na daloy sa investigasyon, at ang sabi nga niya, wala naman talagang mastermind daw sa flood control. Buli mo, walang mastermind. Saka nakakita, no, walang mastermind sa napakalawak ng korupsyon. Di ba? May engineer, may district engineer, may chairman ng appropriation, may signatory, may architect. Walang mastermind? Niloloko tayo na itong taong ito. Anomaly or iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat sa flood control. Halatang halata po, talagang siya ang ulo niyan. O, di ba? Dahil lahat naman daw dumiskarte. Yan ang tinatawag na squid tactics. Bubugahan mo ng tinta para maging malabo ang tubig at hindi makikita ang katotohanan kaagad na ang punong salari. Yan kasi ang defense mechanism ng ng pusit eh. Bubuga ng tinta para hindi mo siya makita. Lalabo yung tubig. Talaga naman. Ayon mismo sa naunang salaysay sa previously ay Marcoleta-led na Senate Blue Ribbon Committee, tumutumbok kay Marcos at kay Romualdez. Talaga. Tapos, kuwari, kay nasuhan si Martin ng plunder. Nauna pa si Jinggoy. Antindi, no? Asan na yung kaso ni kay Martin? Asan na yung kaso ng kay Cheese? Wala na. Diba? Yan sabi ko sa inyo. So yan purpose ni Lacson po. Sa partial report ba kasama si Cheese doon? Tanong ko lang sa'yo, Pinky. Parang wala no? Oo. Alam nila kasi babalitan si Cheese eh. Matagal na nilang alam yan. At alam din ni Senator Marcoleta, matagal na nang alam ni Senator Marcoleta yan. Ay pahinain ang pagkakaisa sa 13 senators na nabuo ang bagong bloke ng mayoriya, kung kaya napatanggal itong si Itbulaga Tito Soto bilang Senate President at pati si Ping Lacson bilang Senate Pro Tempore, mga kababayan. Okay? So, pangatlong purpose po nila. Dalawang senador lang sindikato dyan. Maniwala kayo. Si Subiri saka si Isa si Win, napipilitan lang yan. Kasi di ba may sabi ng chismis niya, may mga business na malalaki yan, dalawa na yan. Kaya napipilitan lang sila. Si Lito Lapid, ganun din yan, napipilitan lang yan. Pati si yung isa dyan, nagsuswing-swing lang yan. Iba kasi mundo ng Pinklawan sa mga yan eh. Ang Pinklawan dyan lang yan. Ang mastermind yan, dalawang senador dyan. Yan ang sindikato, yan dalawang senador sindikato. Nahuli huling-huli ni Marcoleta yan. Malamang sa malamang, alam ni Marcoleta yan. Kaya nga, sabi nga ni Marcoleta, di ba, ni Senator Marcoleta, alam na natin kung sino-sino mastermind. Ang kailangan na lang po is opisyal. Alin yon? Yung paghihiring dyan sa Senado. Alam na, tukoy na kung sino eh. Kaya dalawang senador, sindikato dyan. Oo. Lacson at nila Lisa, Bongbong Marcos at Boying Rimulya, ito po yung insinuated o tinutumbok ng pahayag sa video ni Senator Alan Peter Cayetano na nagkipagsabwatan at ang nag-initiate, nag-facilitate si Ping Lacson, no? Kasama sila Boying Rimulya sa pagbubuo ng ganitong harassment. No? Ang pangatlong purpose na nakita natin dito sa ginawang pakikipagsabwatan o pagtataksil at paghuhudas ni Ping Lacson sa Senado at para isulong ang kanyang commitment na protektahan niya ang mga mandarambong at mangungurakot sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, lalo na ang mga mastermind, ay ang layunin nila na hindi magiging oposisyon ang Senado. Kasi kung hindi po itinulak ang bogus, invalid ICC arrest order na walang confirmatory affirmation from the court sa Pilipinas at subject for resolution pa ito sa Korte Suprema, ay si Senator Bato de la Rosa nandyan pa rin po sa Senado. At kung hindi nakipagsabuatan si Ping Lacson, ay nandyan pa rin si Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan. Kung hindi nakipagsabuatan to si Pinky, andyan si Bato, hindi mahuli sa dahig. Pinush nila yan. Sila nag-push dyan kay Bato. Para wag na malaman yung flood control issue. No. At malamang si Cheese Kilay Duwag Escudero ay hindi na pressure na tumawid at makipagkuntsabahan dahil sa mga pressure blackmail type cases ng ombudsman laban sa kanya. O, di ba? So, kung mapapansin natin, mga
3 linggo bago sumambulat ang ganitong pananabutahe nila Marcos at ng kanyang asawa at pati itong grupo nila Ping Lacson sa loob ng Senado at nang mabawasan at mapahina ng tuluyan ang 13 senators, nagbanggit si Boying Rimulya, ang attack dog ni Marcos na ombudsman, sa kanyang political demolition job laban sa mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte political camp. Nasasampahan niya ng kaso si Romualdez, si Chis Escudero, at iba pang mga senador o sangkot dito. That was the time, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, na natumbok na nila that Ping Lacson was conspiring discreetly and... Totoo talaga, Marcoleta na tumbok na sindikato. Totoo yan. Official na lang ang kailangan. Kaya nga maghihiring sila eh. treacherously, patraidor, palihim at pataksil na nakikipag-ugnayan si Ping Lacson sa grupo nila Marcos Jr., nila Lisa Araneta, nila Boying Rimulya, para ilatag ang operations kung paano mawawasak ang namumuo na new Senate Majority Bloc. Kasi during that time, 14 pala talaga sila, included na si Senator Bato de la Rosa. So natulungan ito ni Ping Lacson, no? Yung movement, kaya inunahan niya ang sabotahe. And kaya nangyari, napilitan tuloy. Traidor ka, Pinky. Traidor yan. Na lumantad na si Senator Bato de la Rosa noong May 3. May 3 ba? O May 8. Noong May 8, para hindi po lubusang madurog ang supposedly 14 senators na bloke ng bagong majority na hindi magpapatali sa ilong o sa liig upang kontrolin at diktahan nila Marcos Jr. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. At nalaman natin talagang grabing revelasyong ito. No? Maraming salamat. Napuno ko naman kayo ng komentaryong punong-puno ng kaalaman at karunungan. Isang talakayan na makabuluhan. No? At talagang punong-puno ng mga malalaman, no? At mga pasabog at revelasyon. Ganito lang po. Paalam po sa inyong lahat.